So yun no, good evening no. Time check tayo. 1:03 AM. Pupunta ako ng opisina. Nakalimutan ko yung tumbler ko. Kasi ito nga pupunta ng kasiguran. Kailangan ko ng tumbler. Meron na ako isa dun. Ayun no. Kaso kailangan ko pa ng isa. No. Wala. Palinis na rin ako ng motor at ano siya, dumi na. Aalis pa siya ako bukas. Ay hindi, Lunes ng gabi kami aalis. Motor ko so yun, update ko na lang kayo pag nasa biyahe na ano. Sige. Hindi naman siya ano. Yung na ng motor ko, kailangan na magpalinis. Linisan ko bukas or sa Lunes na para tipid. Ito tayo magpapagas sa clean fuel no.
So malapit na tayo sa Santa Lucia. Bilis lang biyahe pag-ating kami. So wala pa 30 minutes so dito na ako. Dire-diretso lang yung biyahe. Tumigil lang tayo kanina kasi na withdraw ko ng pera at nagpagas. Ang sunod na gas up ko na ulit nito is sa Monday evening. Gantong oras. Kasi sometime doon na kami aalis papuntang Aurora. Marcos Highway na tayo. Wala na masyadong sasakyan at Sabado ngayon and Sunday na bukas. Uy! Manhole! So, pag mga gantong araw, pwede na tayong dumiretso. Ano lang na? Kunin ko lang yung tumbler sa office tsaka yung hiniram kong shades dun sa tropa kong babae. Tas uwi na. Tas tulog. Tas papapawis bukas. Para pawis-pawisan naman tayo. Kasi ang trabaho ko is call center, more on lagi na nakaupo, pagkakain, upo. Bibisitahin ko rin yung mga apps ko dun sa office. Kasi 1 week ako nag-leave. Yun, good thing na approve yung leave. Sorry na TM. Hindi nag-77 yung 3DR ko. At least I try. Nag-78 naman. So I confident enough naman na magagawa ko siya ulit next month, September. Bigay mo lang muna sa akin sa TM at ako gusto ko na magpahinga. Nakakapagod din magtrabaho. Gusto ko rin mag-nature trip. So yun o, dito na tayo sa Marcos Highway going back. Sabi ko sa inyo, wala masyadong sasakyan since Sunday and holiday ba bukas? Sa Lunes, tama ba? So, long weekend na. Ang long weekend ko, next week ko mag-start, Monday pa. Balik ko na sa work. Balik ko na sa work is Tuesday. So, technically 1 week. Para lesson gasto. So yung allowance ko para next week ko na para dun sa sa ride pupuntang Aurora. So pagdating ng sahod ulit, bills na ulit ang babayaran. So sa mga nagtatanong pala or curious kung saan ko nabili itong Insta360 X4 ko, PM nyo si Media360. Post ko sa screen yung Facebook page niya. Maganda dito is may sarili silang courier, alright, and may sarili silang card terminal. So nung binili ko siya at tinanong ko muna yung may-ari kung nag-accept sila ng swipe credit card. Since pumayag naman sila or okay naman sa kanila, ginawa ko, pinadeliver ko na, tapos swipe na lang. Maganda doon, may sarili silang card terminal. And ang available installment is up to 24 months ata. Hindi ko sure. Kasi itong sa akin 31,000 ko siya nakuha. Pero, hulugan. Siyempre, nabigat ang 31K pag isang bagsakan. Marami ka nang mabibili doon. Kaya, ang naging plano ko is installment every month. So, like, 3,000
3,050 every month. So pwede na siya since once a month lang naman siya na-charge and nababayaran ko pa rin naman yung mga kailangan kong bayaran. So yun lang, kung mag-a-avail kayo, post ko yung page niya sa link, ay sa screen, sorry, tsaka kasama yung link. Yung link is nasa comment section na lang, ay visit na lang siya. Very accommodate naman siya since newbie lang ako sa 360 camera. Lahat ng questions ko is sinagot na. Yung iba is self-taught na lang, YouTube, yan, yung mga like yung mga pwedeng gamitin like memory card, compatible memory card, gano'n. May mga tutorial naman sa YouTube, yung mga edit, kung paano mag-edit ng maayos, gano'n. Pero ako kasi more on self-taught kasi ako, kaya ang pinapanood ko lang is kung paano mag-reframe and such, tapos the rest is ako na ini-explore ko na lang yung camera. Kaya pag nakita nyo yung mga post kong video sa page ko, so ano ko sa screen yung page ko para makita nyo rin. May mga sablay na transition edit dyan, makapansin nyo naman, very noticeable, but it's okay, it's part of learning. Kaya okay na okay lang sa akin may mga ganun, kasi eventually magiging maayos din naman yung editing natin. So yun lang, ang pagtutuunan ko lang ng pansin na edit ngayon is pag natuloy yung Aurora, tuloy na siya. Doon ako mag-focus kung paano ko siya i-represent sa inyo ng maganda. So paki-like na lang, subscribe na lang din, no? Subscribe and ring nyo na rin yung bell sa YouTube channel ko. Pupost ko lang din sa screen yung page, no? So yun lang. So yun, no? Medyo malapit tayo na sa na tayo, Katipunan. Nakalagpas na natin ng Katipunan. So naka-green light naman siya. So montage muna tayo or simpleng lang, transition, tawag na, basta yung daan lang yung kita and music. Okay, let's go. Kagaya na ito, parado na yun. So ang dito din tayo dadaan, ito yung diretso ng gilid na ng Cyber Park 1. Dito ako dati dumadaan, pero nung mga time na shift ko is 1 AM yung pasok ko. So dito tayo na
May checkpoint naman, pero hindi naman tayo papansinin yan. Patrol lang yan, patrol vehicle. Ayun, yun yung Cyber Park 1. Ano yung gilid ng Cyber Park 1. Dito tayo mag left turn tayo dito. Kasi Cyber Park to na siya. Iko. Wala bang ano to? Ah, sira na. Okay. Ngayon ko lang na-gets. Sira pala to. Daling araw na kasi kaya wala na siguro nag-ooperate. Medyo nabonak tayo dun ah. So yun o, ating gawin Cyber Park 2. Wala nang masyadong tao is because it's 1:30 AM here in Manila, Philippines. So, mga nandito na lang is siguro mga call center, kaya ko papasok pa lang or late na. Yung iba nag-lunch, yung iba is yung mga grab rider, mga ganun. So, very ano naman sila dito. Alori ka, bossing. Yeah. Oh, thank you. So, ang pakaya lang natin dito is ang aking tumbler. Welcome to Cyber Park. Kindly press the button and take your So, second floor tayo magpo-park, no? Kasi walang tao dun. Siguro. Depende. Pero gantong oras, ganto kalit, posibleng wala. Pero pwede pa naman mag-park is kasi open naman yung first basement hanggang last. Yun, limited slot. So, so yun o, dito na ako sa parking. Akit lang ako sa taas and uuwi na. Yan lang yung plano natin ha. Hindi ko kaya pa biyahe na ulit.